paalala at babala sa mga kapwa ko OFW kahit saang sulok man ng mundo na huwag agad magtitiwala na magbibigay ng personal na impormasyon kahit sa kapwa natin Pilipino. Dahil may mga OFW ang nabaon sa milyong-milyong utang sa South Korea dahil na-scam ng isang Pinay. At mga OFW din sa bansang Taiwan na nasangkot sa isang sindikato dahil nagtiwala sa isa nating kababayan. Maging babala sana ang video na ito para sa ating mga OFW kahit sa sulok man ng mundo na huwag agad magtitiwala. Panoorin nyo ang video na ito at unahin natin yung nangyari sa South Korea. Matapos buksan muli ang Korea para sa overseas Filipino worker noong 2022, lumipad na agad si Marla para magtrabaho sa isang manufacturing company sa Gyeonggi-do area. Ipinangutang niya ang kanyang pamasahe at iba pang gastusin mula sa isang nakilalang Pinay na negosyante sa Korea. Sa kanilang kasunduan, babayaran ito kapag nakapagsimula na siya sa trabaho. Nang nasa Korea na, naisip ni Marla na mangutang sa bangko para sa kanyang mga pangangailangan. Dito na muli, nag-alok umano ng tulong ang negosyanteng Pinay. Yung hiningi nilang po is yung ARC po, passport, company contract, bank account, password po ng bangko namin, tsaka picture po na nakahawak po sa ARC. Yan lang daw po yung ibigay namin, siya na daw po bahala mag-process. 33 million won o 1.3 million pesos ang ipinautang umano ng lending company. Pero 7 million won lang ang napunta kay Marla. Napunta naman ang 36 million won sa negosyanteng Pinay na nangakong aakuin ang pagbabayad ng monthly payment nito. Pero di nagtagal, na problema si Marla sa pagbabayad ng utang. Delayed na ang bayad. Nahirapan kami na automatic deduction sa sweldo namin at mayroon na rin court order to pay po. Wala na kaming maipadala talaga sa pamilya namin at ang mga lending company po, pinupuntahan na pa ako dito sa kumpanya. Sobrang hiya na po talaga ako sa amo ko kasi siya po yung nagkikipagkausap sa kanila tapos po tawag pa po ng tawag dito sa company ko po. Walang-wala na po talaga kami kahit pagkain po dito. Buti na lang po, pinapadalan po kami ng OWA ayudang pagkain po. Grabe po, sinagad po talaga ang 3 years namin contract sa loan po. Di ba? Bukod kay Marla, may ilan pang OFW na biktima ng negosyanteng Pinay sa parehong modos. Sinabi niya kung dinictate niya kung ano mga pipindutin ko. Every send ko 5 million won. Hanggang sa umabot sa 5 million won, hanggang sa 28 million won ang naisend ko po. Galing po sa korte po na baka ma-hold na po yung mga asset ko po dito, yung katulad po nung sa salary ko po hindi po nabayaran to at maasikaso within 14 days. Kaya nandito po kami sa OWA para magpatulong po. Tinatayang higit 150 na ang nabiktima. Ayon sa Assistance to Nationals, dumulog sila sa Office of Assistance to Nationals sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul para humingi ng tulong. Sinamahan sila ng mga kinatawan ng embahada para maghain ng reklamo sa police station at petisyon sa korte para ipaliwanag sa lending companies na nabiktima sila ng modus ng negosyanteng babae. Naglabas na rin ang mga otoridad ng whole departure order laban sa inireklamong negosyante. Hininga ng TFC News ng pahayag ang inireklamong negosyante pero wala pa siyang tugon. Muling nagpaalala ang embahada sa mga Pinoy, huwag ipahiram ang kanilang mga account at personal information sa iba para hindi mabiktima ng anumang scam. Eto naman yung mga kababayan natin na nasangkot sa isang sindikato sa bansang Taiwan dahil sa pagtitiwala sa isa nating kababayan patungkol sa pera. Ano naman po talaga kaming kasalanan? Isa si Jessa, hindi niya tunay na pangalan, sa maraming Pinoy na nadawit sa isang malaking sindikato ng money laundering sa Taiwan. Kwento ni Jessa, ipinahiram niya ang kanyang ATM account sa isang kababayang kasamahan din niya sa trabaho sa pabrika. Nagtiwala umano siya na gagamitin lang ang kanyang ATM account para sa magpapadala doon ng pera. Kaya ang siste, dinedepositohan ito at wiwithdrawin ni Jessa. Kapalit naman nito ang kaunting halaga para sa kanya. Honestly, meron din naman pong balik yung pagpapahiram ko ng ATM. Parang pakonsuelo po. Binibigyan din po ako sa bawat mawi-withdraw ko. Hanggang isang araw, pina-withdraw kay Jessa ang mahigit 800,000 Taiwan dollars o katumbas ng mahigit 1.2 milyong piso. Dito na siya nakitaan ng paglabag sa fraud at anti-money laundering law. Habang ako'y nagtatrabaho, March 29 po, hinuli po ako ng pulis dahil nga po sa kasong yon. Nakulong si Jessa at iba pa niyang kasama ng 7 buwan. Pinayagan naman siyang magpiyansa dahil sa kanyang pagdadalang tao. Ayon kay Jessa,
wala sa isip niyang nadawit na siya sa sindikato at sa pag-aakalang bababa ang kanyang sentensya, pinili na lang umano niyang umamin sa krimen. Hindi niya matanggap na mahahatulan pa rin siya ng 2 taong pagkakabilanggo. Although may kasalanan din kami sa pagsali sa grupo ng fraud. Yung hatol sa amin, 2 taon, pabalik kami ng kulungan. Kasama yung baby ko. May verdict na ito kasi sa trial pa lang umamin na siya. May kasama siyang isa pa pero siya umamin na siya mismo. Nagkasala siya doon. So therefore, lumabas na yung desisyon ng korte. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Jessa na nanawagan siya sa mga pwedeng tumulong sa kaso niya. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Kung sana pakipag-ugnayan po yung Pilipinas sa Taiwan. Pauwi na lang po kami mag-ina. Mahigpit ang paalala ng mga otoridad sa mga OFW na mag-ingat sa pag-withdraw, lalo na kung hindi nila ito sariling pera. Pag sinipe mo yung passbook mo, may pumasok, hindi mo alam kanino galing. Report right away. Once na withdraw mo yung perang yon, automatic yon. Kung hindi mo kilala, tapos ang sweldo mo is say 20-30,000 lang, nakatanggap ka ng 200,000, withdraw mo, flag ka agad yon. Bilin pa ng MECO, i-secure ang identity gaya ng passport, ARC at bank account at huwag basta ipagkatiwala at ipagamit kanino man.